dapat makasuhan ng mga kasong kriminal at administratibo. Pero binigyang diin ko na, kasong kriminal na. Dapat makasuhan ng mga kasong kriminal, sina Escudero, sila Cayetano, sila Villanueva, at ang iba pang lantarang nai-involve o nai-invuelto, nasasangkot sa pag-delay ng impeachment ni Sara Duterte. Marami kasing nagtatanong sa akin, Attorney, pwede ba yung makasuhan sila Escudero? Kasi garapalan na talaga ang ginagawa nila eh. Obvious na ang maniubra nila na i-delay hanggang sa mabasura ang impeachment laban kay Sara. Kaya maraming nagtatanong sa atin, ano ba, Attorney, ang mga pwedeng ikaso sa kanila? May nakita akong isang post, ni Juan Luna Vlog. Magaling ito si Juan Luna Vlog eh. Maganda yung kanyang post, kaya ini-screenshot ko. I-discuss ko dito sa inyo yung laman ng kanyang post. Maganda yung kanyang pagkaka-discuss sa post niya. Dito mga kabunyog, mga kababayan, actually, hindi lang yung tatlo na yan. Pumili lang ako ng 3 pictures, pero dapat siyempre, kasama siyempre dyan, siyempre sila Bato de la Rosa, sila Amy Marcos, yung mga pro-Duterte Black na mga senador. At kapag nagsimula itong impeachment trial at kasama na rin sila Marcoleta na magde-delay, magsasabwatan, para ma-delay hanggang sa ma-dismiss ang impeachment ni Sara, ang impeachment kontra kay Sara, dapat makasuhan ang mga ang mga senador na ito. Grabe na ang ginagawa nila, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi naman wala nang kahiya-hiya, garapal na talaga. Nung February 5, nang ma-file yung articles of impeachment sa Senado, maaalala nyo, maraming beses natin kinukomentaryuhan si Chis Escudero. Sabi natin, itong si Chis Escudero talagang tinulugan, hindi inaksyonan ang impeachment. Pinagbigyan natin siya noon. February 5 natanggap ng Senado yung articles of impeachment. February, March, April, May, June, tapos June 2, sabi niya magsisimula na ang trial, June 2. Hindi na naman natuloy nung June 2. June 9 na naman. June 9. Hindi na naman natuloy nga nung June 10 na halos, June 11. Pagkatapos, natigil na, wala nang nangyari. Ngayon na namang July 29. July 29, hindi na naman daw tuloy, sabi ni Villanueva. Ano na daw? August 4 na daw. Gaano tayo kasigurado? Baka na naman yung August 4 na naman na yan, hindi na naman matuloy. Kaya sa mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa garapalang ito na ginagawa nila Escudero, nangunguna itong sila Escudero, Cayetano, Villanueva, at syempre yung mga pro-Duterte Black na mga senador. Dapat makasuhan ang mga ito. Ano naman kaya ang pwedeng ikaso sa kanila? Ito, mga kabunyog. Ito, alisin ko muna yung pictures na yan. Lumabas na ito sa, balita na ito sa Philippine Star. Matindi nga, mabuti pa itong si Tito Soto na hindi naman abogado, ay nakikita niya na mali ang ginagawa ng mga kapwa niya senador. Ito na nga sabi ni Senador Tito Soto, mga kabunyog, si Tito Soto na ang nag-call out ng kanyang mga kapwa senador. Sabi dito, senators can be held criminally liable for delaying or dismissing without trial the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte. Senator Vicente Soto III yesterday warned his colleagues. Kita nyo? Yang mga abogado yan sila Escudero, mga abogado yan sila Cayetano, mga abogado yan sila Marcoleta, pero itong si Tito Soto, hindi naman ang abogado, pero parang mas magaling pa. Parang mas magaling pa kila Escudero, Cayetano. Mas abogado pa mag-isip itong si Tito Soto, sa totoo lang, at saka si Lacson.
Ano ang mga pwedeng ikaso sa kanila? Ito yung ano dito mga kabunyog. Unang-una, paglabag sa konstitusyon. Ha? Ayan oh. Ayan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Oh. The 1987 Constitution is unambiguous. Ibig sabihin, napakalinaw. Walang hindi malabo ang nakalagay sa konstitusyon. Unambiguous. Article 11, Section 3, Paragraph 6 states, open quote, when the House of Representatives has filed the articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. Close quote. Yan ibig sabihin, yan ang eksaktong nakalagay sa konstitusyon. Yan ang hindi sinunod nila Chis Escudero. Yan ang hindi nila sinunod. Malinaw, yung constitutional process na nakalagay sa konstitusyon ay hindi nila sinusunod. Linalabag nila. O yan napakalinaw ng Article 11, Section 3, Paragraph 6. Pag nakalagay dyan, open quote, when the House of Representatives has filed the articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. O, yan Ang forthwith, ang ibig sabihin yan, kaagad-agad. Kaagad-agad. Immediately. O, anong ginawa ni Chis Escudero? When the House of Representatives has filed the articles of impeachment, kailan ba final? Kailan ba final ng House of Representatives? Kailan final sa Senado? February 5. Okay, ang rason na naman ni Chis, wala daw session ang Senado. Walang session. Kaya hindi daw pwedeng February, March, April, May, hindi daw pwede. Hintayin daw na mag-resume ang session. Pero tandaan natin, nung panahon ng Marso, Abril, nakailang hearing si Amy Marcos tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte. Nakatatlong hearings. Nakatatlong hearings. Pero yung impeachment, hindi nila binigyan ng importansya. Ngayon, yung hindi pagsunod sa constitutional process na yan, wala nang rason si Chis Escudero niyan. Nung una, sinasabi pa, kahit si retired Associate Justice Adolf Ascona, pinagtatanggol pa si Escudero. Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, reasonable delay naman yon kasi may election. So ibig sabihin, kung na-delay man yung pagsisimula ng impeachment, medyo reasonable yon, may rason kasi inabot ng election. Okay, natapos ang election May 12. Natapos ang election May 12. O bakit hindi nag-session ang Senado? Pwede namang mag-session ng May 15, May 20. Hindi pa rin. Hinintay talaga yung June 2. Okay, dumating na ang June 2. Ano na naman ang ginawa nila? Ano na naman ang ginawa ni Chis? Iminob na naman sa June 9. So nakita nyo na ang garapalang pag-aabuso nila Chis Escudero ng ating konstitusyon. So ano ang pwede sa kanilang ikaso? Ito mga kabunyog. Ito ang pwedeng ikaso. Under Article 207 of the Revised Penal Code, any public officer who, open quote, maliciously refrains from instituting prosecution or proceeding according to law, close quote, faces prison correctional. Ang prison correctional ay 6 months to 6 years and disqualification. Article 208 adds liability for, open quote, tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. By delaying Sara Duterte's impeachment, Escudero effectively shields her from accountability. This is textbook tolerance of an offense. Yan yan ang unang pwedeng ikaso. Tolerance of an offense. Tinotolerate niya ang pag-commit ng offense. Sino ang nag-commit ng offense? Si Sara Duterte. Ngayon, anong nakalagay sa Article 207 ng Revised Penal Code?
sino mang public official. O public official yan sila. Si Chis Escudero, si Cayetano, si Villanueva, at ang iba pang mga senador na involved sa pag-delay ng impeachment ni Sara. Sino man na public officer who maliciously refrains from instituting prosecution or proceedings according to law. Malisyoso. Bakit malisyoso? Garapalan na ang ginagawa nila. Kung dati pwede pang i-justify na sinasabing reasonable delay. Ito, wala nang reasonable delay dito. Hindi na reasonable ang delay na ito. Garapalan na ito. So malicious na. Malisyoso na ang ginagawa nila Escudero. Any public officer who maliciously refrains from constituting prosecution or proceeding according to law, pwedeng makasuhan, makulong ng presyon koreksyonal. At ang Article 208, yung tolerance of an offense, tinutolerate mo. Dagdag na pananagutan pa yan. Tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. Ibig sabihin, inaction, hindi inaaksyonan, dinidelay. Tinutolerate mo ngayon yung paggawa ng offense ni Sara Duterte. Yan yung kasong under Article 207. O yan Ano pa ang pwedeng ikaso? Ito pa. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E, makes it worse. Giving, open quote, unwarranted benefits, close quote, or acting with, open quote, manifest partiality, close quote, or open quote, evident bad faith, close quote, to protect another public official carries 6 to 15 years in prison and perpetual disqualification. O yan, mabigat yan sa Republic Act 3019. Yan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa Section 3 niyan, Paragraph E, giving unwarranted benefits. Binibigyan mo ng pabor or nag-aakto ka ng napakalinaw na partial ka. Ibig sabihin, pinapanigan mo. Para maprotektahan ang isang public official, ang isa pang public official. O ano bang ginagawa nila Chis Escudero? Ano bang ginagawa nila Cayetano? Ano bang ginagawa nila Villanueva? Ano bang ginagawa ng mga pro-Duterte black senators na yan? Di ba? Napaka-obvious na binibigyan nila ng unwarranted benefits. Pumapabor sila kay Sara Duterte. Manifest partiality. Evident bad faith. Napakalinaw na masama ang ginagawa nila. Para maprotektahan ang isa pang public official. Yan ang kaso nila under sa Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E. May parusa yan na 6 to 15 years na pagkakakulong. Pwede silang perpetual disqualification. Hindi na makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Republic Act 6713, Code of Conduct further requires public officials to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Every day of Escudero's delay violates this mandate. Napakalinaw Republic Act 6713, Code of Conduct. Anong nakalagay? Public officials are required to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Sa tingin nyo, inaktuhan ba promptly and expeditiously nila Escudero ang matter na yan tungkol sa impeachment? O napakalinaw na hindi. Napakalinaw na hindi. So yan mga kabunyog, mga kababayan, napakarami na tayong sinight. Napakarami na tayong binanggit na mga nalabag nila Chis Escudero. Mga kasong kriminal yan. Hindi yan administrative lang. Kasi pag administrative, walang imprisonment. Itong mga sinasite kong mga kaso, may imprisonment ito, may pagkakakulong. Yung isa nga, yung isa nga na pagkakakulong ay malala ito, yung isang kaso. Ang Republic Act 3019, Section 3, Paragraph E, 6 to 15 years. Kaya itong mga sinasabi ko, mga criminal cases po ito. Hindi po ito simpleng mga administrative lang. Ang administrative, matatanggal ka lang. Ito hindi. Criminal cases ito. Itong mga ginagawa nila Escudero. Kung una, mismo nang si retired Associate Justice Adolph Ascona ang nagtatanggol kila Escudero.
Sabi ni retired Associate Justice Ascona, reasonable naman, may reason para ma-delay yung election. Eh ngayon wala nang election, dinidelay pa rin nila eh. Ha? Di ba? Oh. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Pwede itong mga kasong ito na gamitin laban sa kanila. Ha? Pwede itong gamitin laban sa kanila. Mayroon na bang naging ganyan? Ibig sabihin jurisprudence, mayroon nang naging ganyan? Mayroon. The Supreme Court in Daza versus Singson, GR number 86344, December 21, 1989, ruled that public officials who obstruct constitutional processes can be held criminally and administratively liable. Escudero cannot hide behind the political question defense. The Constitution's command to proceed forthwith is absolute. O yan mayroon ng ganyang dinesisyonan ng Korte Suprema. Anong kaso yon? Yung kaso, yung kaso ng yung kaso ng Supreme Court sa Daza versus Singson, 1989 case. Anong sabi diyan? Ang mga public officials na nagharang, nag-obstruct ng constitutional processes can be held criminally and administratively liable. Malinaw yan Yung ginagawa ba nila Chis Escudero ay paghadlang, pag-obstruct sa constitutional process? Yes! Yes! Ano pa bang ginagawa nila? Di ba pag-obstruct, paghadlang? Napakalinaw na yan, mga kabunyog, mga kababayan. So sa Daza versus Singson, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema. Public officials who obstruct constitutional processes can be held criminally and administratively liable. Ano bang ginagawa nila Chis Escudero? Ay di ba ino-obstruct nila ang constitutional process na yan? Sino naman ang pwede magkaso? Sabi ni Danilo Salgado, kahit ordinaryong tao pwede. Kahit ordinaryong tao pwede. Bakit pwede silang kasuhan? Kasi hindi naman sila impeachable officials. Mga kabunyog, hindi sila impeachable officials. Tandaan natin, mahirap magkaso kapag impeachable official. Kasi sasabihan ka ng ombudsman yan. Pag nagkaso ka sa ombudsman, sasabihan ka ng ombudsman. Pagka impeachable officials, hindi kami pwede. Pwede lang kami mag-investigate. Pero pagdating sa prosecution, hindi kami. So dito, hindi naman yan impeachable officials. Mga senador lang yan. Kaya hindi sila pwedeng sabihin na hindi sila pwedeng kasuhan. Pwede yung kasuhan kahit sa ombudsman. Bakit? Hindi naman sila impeachable officials. Ang presidente may immunity from suit, hindi pwedeng kasuhan. Ang vice president, ang mga members ng Korte Suprema, justices, ang mga commissioners ng COMELEC, ang COA, ang ombudsman, hindi yan pwedeng kasuhan kasi impeachable official sila. Hindi sila pwedeng kasuhan sa sa ombudsman. Kasi kung may reklamo ka sa kanila, complaint ka, impeachment. Yun ang pwede. Pero ito, hindi naman sila mga impeachable officials, kaya pwede silang kasuhan sa ombudsman. At ano ang maganda dyan? Ang maganda dyan kasi maaalis na si Martires. Yun. Wala na si Martires by July 27. Wala na. Magkakaroon tayo ng bagong ombudsman. Kung ang ombudsman na papalit ay si Remulla o kaya si Kim Henares, pwede na yan. Gugulong yan. Gugulong yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, kaya nga tayo linalaban natin yung impeachment ni Sara kasi si Sara impeachable official. Pag sinampahan mo si Sara ng kaso sa ombudsman, sasabihin ng ombudsman, impeachable official yan. Hindi kami makikialam dyan, impeachable official yan eh. Kaya nga tayo lumapit sa court sa Kamara kasi impeachable official si Sara. Kaya tayo nagsulong ng impeachment. So yung impeachment na yan yung democratic mechanism
Yan yung democratic process na nakalagay sa konstitusyon para mapanagot ang isang impeachable official na tulad ng Vice President. Tapos ngayon, hahadlangan nila yan? Ino-obstruct nila yan? Yan. Dapat silang makasuhan yan. Pwede bang makasuhan itong mga ito? Yes! Kasi hindi naman sila impeachable officials. Hindi naman sila impeachable officials. Kung impeachable officials, medyo mahirap-hirap. Kasi papayag ba ang Kamara na i-impeach yung mga yan? At saka kung makalusot man sa Kamara pagdating sa Senado, hindi naman nila pwedeng i-impeach ang sarili nila. Ay, hindi naman nila pwedeng i-convict ang sarili nila. Kaya yan, pwede yang tanggalin o pwede silang kasuhan sa pamamagitan ng ombudsman. Pwede yan. Ano ang mga pwedeng ikaso? Yung mga diniscuss na natin kanina. Yung mga diniscuss na natin kanina. So, ito yung mga sinabi ni Tito Soto. So, to summarize, Tito Soto is correct. This is not a political warning. It is a legal reality. Escudero is committing at least 3 crimes by stealing. 1. Neglect of duty. Article 207 of the Revised Penal Code. Tolerance of offense. Article 208. And graft under Republic Act 3019. O yan. Yan ang mga pwedeng ikaso. Sino ang pwedeng magkaso? Pwede kahit ordinaryong mamamayan. Kung sakali ba, sasama kayo kung kakasuhan natin sila niyan. Sabi ni Felipe Matic, ano pang iniintay natin? Kasuhan na. O yan. Tutulungan nyo ba kami? Sasama ba tayong mamamayan sa pagkaso sa mga yan? Maganda, makasuhan ng mga ito, mga kabunyog. Hindi naman suntok sa buwan yung mga sinite nating mga, di ba? Ano sa tingin nyo? Kumbinsido ba kayo doon sa mga sinite natin? Ano yan mga kabunyog? Sabi ni Ardayan, hello attorney, I agree po. People's Initiative po. Sama po kami. Ayan. Maganda yan. Maganda yan. Grabing sasama. Si Gary de la Cruz. Yung mga in-explain ko, hindi naman ano yun Hindi. Sa tingin nyo yung explanation ko, yung mga binasa ko. Mga ano ba yon? Wala, suntok sa buwan ba yung mga sinabi natin? Hindi. Mga totoo yun. Yung mga sinabi natin, totoong mga nangyari yun. Garapal talaga ang ginagawa nilang pag-delay ng impeachment. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ang daming sumasang-ayon. Sama kami dyan, sabi ni Rodel Daba. Si Corazon, Isma, yes. Hindi, sige, pag-isipan natin yan. Pupunta ako ng Manila. Magmi-meeting kami ng mga abogado. Sige, magtulong-tulong tayo pagtulong-tulungan natin ito. Yan, ang daming gustong sumama. Si Noel Cabidog. Ano to? Malaki ang tsansa nating kasi wala na si Martires. Nakakaano lang magkaso sa ombudsman pag si Martires pa, walang patutunguhan yan. Pero ito, at least wala na si Martires. Wala na. Yan. Alam nyo, tuwang-tuwa ako kahapon talaga. Matagal ko ito, pinaghirapan ko talaga itong kasong ito kasi masyadong mahirap tong kaso. Mahirap tong kaso na to. Nai-promulgate kahapon yung desisyon, acquitted. Tuwang-tuwa naman ako. Tuwang-tuwa. Kaya ito naman, ibang laban naman ito. Public interest case naman ito. Alam niyo yung mga kasong hinahawakan ko, human rights, tapos public interest cases. Hawakan natin to, public interest cases. Mag-usap kami ng mga abogado. Ang problema ko lang kasi, hindi ako nakabase sa Manila Hindi ako nakabase sa Manila. Kaya kailangan ko ng katulong sa Manila nito Kakausap ako ng mga abogado. Yung mga kabats ko sa UE College of Law, kakausapin ko nga. Graduate ako ng UE College of Law. Ako ang class valedictorian, 2007. Kausapin ko, baka may gustong sumama sa akin na mga Ang hirap kasi, hindi ako nakabase sa Manila Kung nakabase lang ako sa Manila, ang dami kong pwedeng isang pangkaso. Kakausapin ko yung mga kaibigan kong abogado. Tulungan nyo ako kung kailangang magkaroon dito ng mga expenses,
Siyempre kasi, ano ito, may mga staff na papagalawin dito. Ha? Pagtulong-tulungan na lang natin. Kakausapin ko yung mga kabats ko sa UE. Ako naman ang class valedictorian nila eh. Ha? Kaya baka samahan ako. Kung hindi man, marami tayong makakausap dyan. Marami tayong makakausap. Itong katapusan lang ng July, ang dami nating gagawin. Magrarally tayo sa Korte Suprema 22, magrarally tayo sa EDSAP 25, magrarally tayo 28, magrarally tayo 29. Sunod-sunod yan. Bakit kailangan nating magrally? Kasi kailangan mong kalampagin ang Korte Suprema. Kailangan mong kalampagin ang Supreme Court. Di ba? Tayo naman sana, kung ginagawa naman nila ang tungkulin nila, hindi naman tayo magrarally. Kaya nga tayo nag-file ng impeachment. Ano? Kaya nga sinusulong natin ang impeachment kasi ayaw natin ng rally. Bakit ba tayo magrarally? Nakalagay naman sa konstitusyon kung may reklamo ka sa isang opisyal, impeachable ang opisyal, filean mo ng impeachment. O yan, ginawa na natin yan. Final na natin ng impeachment. Pero anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, pinapatay ang impeachment. So no choice tayo. Nagrarally tayo dahil pinapatay nila ang impeachment. Ha? Oh. Sabi ni Xi Putin, kung pwede pa ba kay Mirna Aquino? Yes, pwede pa po. Ha? Ano nyo lang ako, i-inform nyo lang ako para masabihan ko rin siya. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan. Manuel, uy, salamat. Salamat sa tulong nyo. Alam nyo, pupunta na naman ako ng Manila. Alam nyo, ang pagpupunta ko ng Manila, hindi naman ako nag-hotel na mamahalin. Pero ang gastos ko rin pag pumupunta ng Manila, alimbawa 1 linggo ako doon. Grabe. Ang gasolina ngayon, ang mahal-mahal. Siyempre, marami kang meetings na ginagawa. Pero, ano yan? Sa tulong ninyo, nakakaraos naman ako at ang bunyog. Ha? Nakakaraos naman ako at ang bunyog. O yan, si Eric Suyo, hindi din daw nag-i-skip ng ads. Salamat! Actually, yung hindi nyo pag-skip sa ads, malaking tulong na. Yung pag-share nito ninyo sa mga kakilala nyo. Kasi, actually, alam naman natin na may monetization ang YouTube saka ang Facebook. Yung mga pag-share nyo ng ads ko ay pag ano nyo, hindi nyo pag-skip. Okay yun, malaking tulong na yun. Tang pag-share nyo nito. Kaya lang, ang gastos talaga ng bunyog sa isang buwan, grabe. Grabe. Nag-iikot ako sa buong Pilipinas, nag-o-organize, marami kaming mga meetings, mga activities. Tapos kung isusulong pa natin itong kasong ito, gagastos talaga tayo dito. Wala na ba tayong audio? Hindi. Ang ganda na yata ng audio ko ngayon, di ba? O sabi ni Pagbabago Pilipinas, wala daw tayong audio. Joe, hindi ko pa nakukuha yung pinadala mo, Joe. Ha? Oo, hindi pa. Kasi ano yun eh, sa bangko kasi kukunin yun. Mas madali kasi sa amin yung GCash, saka yung yung PayPal, saka yung pagpapadala sa video account ko. Kaya lang, syempre, busy naman kayo. Kung ano yung convenient sa inyo, okay na yon. Siya nga pala mula ngayon, yung mga nagpapadala, i-recognize ko na kasi parang hindi nila, sabi nila, attorney, kailangan ma-confirm mo kung natanggap mo yung padala namin kasi baka naman hindi mo natanggap. O kaya pag nagpadala kayo sa akin, i-message nyo ako. Yan naman yung cellphone number ko. May cellphone number ako dyan. Yung aking GCash number, yan na yung cellphone number ko. Pwede nyo naman po akong i-message. Sasagutin ko naman kayo pag nag-message kayo sa akin. Okay? Okay, mga kabunyog, ha? Okay? O sige, tuloy tayo ng laban natin. Maganda na raw ang audio natin, sabi ni Tiger Face. At saka, kita nyo ako, buong katawan ko na, nakikita nyo na, no? Kasi may gamit na akong webcam, hindi na yung camera lang ng laptop ko. Siyempre, kailangan nating i-improve para ganahan naman kayong manood sa akin. Okay? Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, lunch na muna tayo, lunch na. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.